Isang pirma lang kailangan gawin ni Chef Celine Navarro para tuluyang kalimutan ang lalaking minsan niyang minahal, si Andrew De Castro, ang lalaking tinuring niyang mundo pero siya ring sumira sa kanya. Pagkalipas ng 4 na taon, akala ni Celine tuluyan na siyang nakausad. May bagong buhay na siya kasamang anak na si Aiden at bagong simula bilang head chef sa isang sikat na fine dining restaurant sa Maynila. Ngunit sa isang iglap, gumuhong muli ang katahimikan niya. Dahil ang CEO ng kumpanyang yon ay ang lalaking minsan niyang pinakasalan. Ang lalaking hanggang ngayon hindi pa rin tuluyang naglaho sa puso niya. At nang malaman ni Andrew na may anak sila, nagbago ang lahat. Di pumayag ang asawa na mamuhay si Celine ng hiwalay sa kanya. Pinilit niyang tumira sila sa iisang bahay para sa bata kuno. Pero paano kung unti-unti nilang maramdaman muli ang init ng pagmamahalan na matagal nilang tinakasan? At paano kung sa gitna ng lahat ng yon, may fiancé nang naghihintay kay Andrew? Isang story muli ang nais kong ibahagi na siguradong magbibigay kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, pakilike po ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Celine's POV. Amoy rosemary at seared beef ang buong kitchen. Abala lahat sa pagluluto habang pinagmamasdan ko ang bawat galaw nila. First day ko bilang head chef ng La Felicia's Fine Dining at di ako pwedeng magkamali. Chef, ready na po yung plating sa table 3, sabi ni Marco, isa sa mga chef. Tumangol lang ako, pilit pinapakalma ang tibok ng puso kong kanina pa kabog ng kabog. Good job, team. Keep the pace, ha? Tonight, we're expecting someone important. Sabi ko habang inaayos ang sauce sa ibabaw ng dish. Wala akong ideya kung sino ang VIP guest. Basta, ang sabi lang ng restaurant manager, isang malaking investor daw na personal na pupunta. Pagkatapos kong ihatid ang plate sa waiter, napatingin ako sa salamin ng kitchen, tanaw ang main dining area. Nakatalikod pa lang ang lalaking pumasok pero may kung anong pamilyar sa tindig niya. Matangkad, may otoridad at pamilyar ang bawat takbang. Hindi pwedeng siya yon, wika ko sa sarili. Pero nang tumingin siya sa direksyon ko, parang huminto lahat. Bakit ngayon pa kung kailan nakalimutan ko na siya? Andrew? Mahina akong bulong. Ang dati kong asawa, ang lalaking 4 na taon ko nang pilit kinakalimutan. Parang bigla nawala ng hangin ng paligid. Lahat ng ingay sa kusina naging bulong. Nakatitig siya sa akin mula sa lamin at sa sandaling yon, muling bumalik lahat. Ang mga alaala, ang sakit, ang mga halik na minsan kong pinaniniwala ang totoo. Hindi ako makagalaw, hindi ko alam kung lalapit ba ako o tatakbo. Chef, okay ka lang? Tanong ni Marco. Napaigtad ako, pilit nagbalik sa katinoan. Okay lang ako, just keep working, sagot ko, kahit nanginginig pa rin ang kamay ko. Maya-maya, dumating ang manager. Celine, the CEO wants to see you in his office, now. Parang gusto kong tumawa na sandaling iyon. CEO? So siya pala ang investor, siya pala ang boss ko. Dahan-dahan ako naglakad papunta sa opisina sa ikalawang palapag. Bawat hakbang parang may buhol sa puso ko. Paano kung kamustahin niya ako? Paano kung malaman niyang may anak kami? Hindi niya pwedeng malaman yon. Pagbukas ng pinto, una kong naamoy ang pamilyar na pabango ni Andrew. Matapang pero may halong lambing. Nakaupo siya sa swivel chair, nakasandal, pero malamig ang mga mata. Long time no see, Celine. Nakangiti siya pero hindi yung ngiting kilala ko. Mr. De Castro, sagot ko, pinilit maging profesional. I didn't know you are the CEO. Tumayo ang binata at marahan akong nilapitan. Neither did I know that my ex-wife would apply in my company without telling me. Humigpit ang hawak ko sa clipboard. Wala na tayong dapat pag-usapan, Andrew. Nandito ako para magtrabaho. Bahagya siyang umiti pero may tinatagong galit sa mga mata. Oh, we will definitely talk, Celine. Especially after what I just found out. Nagtamang paningin namin at doon ko lang napansin ang picture frame sa mesa, larawan ni Aiden, ang anak namin. Hindi ko alam anong mas malakas, ang tibok ng puso ko o ang galit na pilit kong tinatago. Andrew's POV. 4 na taon akong nabuhay sa paniniwalang iniwan lang ako ni Celine dahil sawa na siya sa akin. 4 na taon kong tinanggap ang sakit na yon pero ngayon isang larawan ang bumago sa lahat. Ang batang nakangiti sa frame sa mesa ko.
Ang bata sa picture na nakita kong nahulog mula sa folder ng HR kanina. Apelido niya, Navarro. Pero ang mga mata, walang duda, akin. Aiden? Mahina akong bulong habang sinusubukan pigilan ang bugso ng emosyon. Anak ko, anak namin ni Celine. Pagpasok ni Celine kanina, hindi ko alam kung dapat ko ba siyang yakapin o singhalan. Ang babaeng akala ko'y nakalimutan ko na, pero ngayon parang sariwa ulit ang lahat. Ang sakit, ang pagmamahal, at ang mga tanong na iniwan niyang walang sagot. Matagal mo na bang tinatago to? Tanong ko ng marahan pero malamig ang tono. Kita ko na tigilan siya, pilit pinipigilan ang panginginig ng boses. Hindi ko kailanman tinago. Wala ka naman kasing hinanap, Andrew. Napangiti akong bahagya. So kasalanan ko pa. Tumitig ang dalaga, matapang pa rin tulad ng dati. Hindi mo na kailangang malaman noon. Pinili kong lumayo dahil pareho tayong walang patutunguhan noon at ayokong lumaki ang anak natin sa gulo. Anak natin. Dalawang salitang matagal kong gustong marinig, pero ngayon parang apoy na lumalamon sa kaluluwa ko. Celine, 4 na taon mo akong pinagkaitan. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon maging isang ama. Wala kang hinanap. Galit na sigaw ni Celine. Nung iniwan kita ni minsan, hindi ka nagtanong kung bakit. Hindi mo rin ako sinundan, Andrew. Alam mo kung gaano ko nasaktan noon? Tahimik akong lumapit. Nasa harap ko na siya ngayon at kahit gusto kong magalit, gusto ko ring haplusin ang pisngi niyang nanginginig. Dahil akala ko ayaw mo na. Akala ko may iba ka na, Celine. Wala akong iba, Andrew, sagot niya. Mahina pero matigas. Ang tanging inaalagaan ko si Aiden. Tumango ito kay Celine. Aiden. Inulit kong bigkasin ang pangalan ng anak namin. Parang sinasari ang sariling bigkasin ng pangalan ng bata na hindi ko nakikilala. Gusto ko siyang makita. Gusto kong makasama ang anak ko, Celine. Nagbago na ako, Andrew. Hindi ka pwedeng basta pumasok sa buhay namin at sabing may karapatan ka sa anak ko. May karapatan ako, Celine. Dala ko ang ama niya. At sa unang pagkakataon, nakakita ako ng takot sa mga mata ni Celine. Hindi dahil sa galit ko, kundi dahil alam niyang totoo yon. Kung ayaw mong akong lumapit, Celine, pwede naman kayong lumipat dito. Sa bahay ko, sa bahay natin noon. Napailing siya. Hindi mo pwedeng diktahan ang buhay namin, Andrew. Hindi ko dinidiktahan, malamig kong sagot. Hinihingi ko lang ang nararapat. At bago siya tuluyang makasagot, tumalikod ako at naglakad papalayo. Pero sa loob ko, alam ko, hindi na to matatapos sa isang usapan lang. Dahil ngayong alam ko ng totoo, hindi ko nahahayaang mawala ulit sa akin ang pamilya ko. Di ako mapakali buong gabi. Paulit-ulit kong iniisip ang sinabi ni Andrew. May karapatan ako, Celine, dahil ako ang ama ni Aiden. Parang hindi na siya yung lalaking minsang pinakasalan ko. Kinuha ko ang cellphone ko at tumingin sa litrato naming mag-ina. Si Aiden, 4 na taong gulang na, masayahin, matalino, at may mga matang kaparehong-kapareho ng ama niya. Alam ko darating ang araw, tatanungin niya kung sino ang daddy niya, pero hindi ko inakalang mangyayari agad iyon. Hindi pwedeng tumira kami kay Andrew, bulong ko sa sarili. Hindi ako papayag. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa restaurant. Nagkunwaring abala kahit di ko kaya mag-focus. Sa tuwing dumadaan si Andrew sa paligid, ramdam ko ang presensya niya, ang amoy ng pabango niya, ang tingin niyang parang binabasa ako. Pag uwi ko, sinalubong ako ni Aling Trining, ang yaya ni Aiden. Halata sa mukha niyang pagkataranta. Ma'am, buti dumating na kayo. Si Aiden po nadulas sa hagdan habang naglalaro. Nadala ko na po sa klinik pero ang sabi ng doktor, kailangan daw ng pahinga at bantayan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Nasaan siya? Na makita ko si Aiden sa kama, may benda sa tuhod at may luha sa mga mata. Mommy, sorry po. Naglaro lang ako. Lumuhod ako sa tabi niya, hinaplos ang buhok niya. Huwag ka nang mag-sorry, anak. Mommy is here, okay? Hindi ko napansin nakatayo si Andrew sa pinto, seryosong nakatingin sa amin. Nakaayos pa rin siya sa suit pero sa mga mata niya may pag-aalala. Ako na magdadala sa inyo sa bahay, sabi niya, matatag ang boses. Mas ligtas doon, may private doctor, may nurse, may security. Hindi ako mapapanatag kung dito lang kayo. Andrew, kaya ko to. Hindi mo kailangang... Celine, please. Putol niya. Mahina pero puno ng emosyon. Wag mo akong ipagkait sa anak ko. Hayaan mong alagaan ko siya. Maalagaan ko kayong dalawa. Napayoko ako. Pilit tinulunok ang emosyon.
Alam kong kaya kong tumanggi. Alam ko dapat akong tumanggi. Pero nang marinig kong umabo si Aiden at muling kumapit sa kamay ko, parang may boses sa loob kong nagsasabing ito muna ang tama. Okay, mahina akong sabi. Pero pansamantala lang to, Andrew, hanggat gumagaling si Aiden. Bahagyang lumambot ang mukha ni Andrew. That is all I need, Celine. Habang pinapanood kong binubuhat niya si Aiden papunta sa sasakyan, may kakaibang kirot akong nararamdaman. Hindi lang dahil sa takot na baka maulit ang sakit ng nakaraan, kundi dahil alam kong sa sandaling ito, muli kong binuksan ang pintuan ng puso kong matagal nang nakakandado. At baka sa pagkakataong to, kayang isara ulit. POV ni Andrew. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog lang ng wall clock at mahihinang yabag na Celine ang naririnig ko mula sa kusina. 4 na taon at ngayon, muli kaming nasa iisang bubong. Pero iba na ang lahat. Wala na ang mga tawa sa umaga, ang mga halik bago matulog, at ang mga yakap na dati kong inaakalang panghabang buhay. Si Aiden tulog na sa guest room na pinasadya kong gawin, masaya at makulay. Kahit natatakot pa rin ako na baka hindi niya ako matanggap agad bilang ama. Nakahinga ako nang marinig kong tinawag niya akong daddy kanina bago pumikit. Para bang may puwang sa puso kong napuno. Lumabas ako sa terrace, tangan ang baso ng alak. Mula roon, tanaw ko ang mga ilaw ng Maynila, pero higit sa lahat, tanaw ko si Celine. Nakaupo sa sofa, tahimik na nagbabasa ng libro habang nakaponytail ang buhok. Pareho pa rin siya ng dati. Ganon pa rin ang mga mata, ang mga labi, at ang ugali niyang laging gustong kontrolado ang lahat. Hindi ka pa rin natutulog, sabi ko habang lumalapit sa kanya. Hindi siya lumingon. Hindi ako sanay matulog sa ibang bahay. Bakit? Hindi ba bahay natin to dati? Biro kong mahina pero napalingon siya. May bahagyang sakit na akong naaaninag. Hindi na, Andrew. Matagal nang hindi. Sandaling katahimikan ang nagdaan. Naalala ko tuloy ang huling gabing magkasama kami nito. Parehong pagod, parehong tahimik, parehong sugatan sa mga salitang hindi nasabi. Hindi mo dapat ako pinilit na tumira dito. Mulong niya, hindi ako makakatulong sa ating dalawa. Celine, hindi kita pinipilit. Gusto ko lang maging maayos ang lahat, lalo na kay Aiden. Nilapag ko ang baso at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung paano babawiin ang mga taon, ang mga ngiti. Pero hayaan mong subukan ko. Tapos, tanong niya, mapait ang ngiti. Tapos kapag sawa ka na, iiwan mo na ulit kami? Tumitig ako sa kanya, diretso sa mga matang dati kong pinapangarap araw-araw. Hindi na ako aalis. Hindi na ako yung lalaking umayaw noon. Sandali siyang natahimik. Kita kong may pangangilid ng luhod sa mga mata niya, pero mabilis din niyang pinunasan yon. Hindi ganon kadaling magpatawad, Andrew. Hindi ko hinihingi ang kapatawaran ngayon. Wika ko at marahan kong inilapat ang kamay ko kay Celine. Pero hayaan mo na iparamdam ko sa'yo na iba na ako ngayon. Hindi siya gumagalaw, pero hindi rin siya umiwas. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko na bumalik ang init na matagal kong inilibing. Matulog ka na, bulong niya, mahina pero puno ng emosyon. Tumayo siya at naglakad papaalis. Pero bago siya pumasok sa kwarto, huminto siya sandali. Good night, Andrew, sabi niya nang di lumilingon. Good night, Celine. At sa gabing yon, habang magkalayo kami ng silid, pero magkalapit ng damdamin, alam ko, nagsisimula ng muling mabuhay ang apoy na dati naming inakalang wala na. POV ni Celine. Umaga pa lang gising na ako. Amoy na amoy ko ang aroma ng kape mula sa kusina. Isang bagay na hindi ko naisip na muli kong mararanasan. Noon, si Andrew ang laging nauunang bumangon para magtimpla ng kape habang ako naman nagluluto ng almusal. Parang dati lang pero hindi na talaga. Habang naglalakad ako pababa ng hagdan, di ko napigilang huminto na makita ko sila ni Aiden sa sala. Si Andrew, nakaupo sa sahig habang hawak ang laruan ng anak namin. Naka-t-shirt lang siya at shorts. Malayo sa dating image niyang dominante na CEO, ngayon isa siyang ama na natutong ngumiti muli. Daddy, tingnan mo, lumilipad si Captain Hero.
Wika ni Aiden habang pinalipad ang laruan. Tumawa naman si Andrew. Wow, ang galing ng anak ko. Sigurado ko mas matapang yan kaysa sa daddy niya. Natawa na rin ako nang di niya ako pinapansin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng init sa puso ko. Parang may kumikiliti sa puso ko sa tuwing nakikita ko silang magkasama. Mommy! Sigaw ni Aiden nang mapansin ako. Tingnan mo si Daddy, marunong maglaro ng spaceship. Ngumiti ako. Talaga? Hindi ko alam, marunong pala siyang maglaro. Natuto ako dahil sa anak ko, sagot ni Andrew. Sabay tingin sa akin. Sandaling nagtagpo ang mga mata namin at ilang segundo yon. Parang bumalik ako sa panahong kami pa. Yung mga umaga na puno ng tawanan at ng pangarap. Pero agad kong iniiwas ang tingin ko. Maghahanda ako ng almusal, sabi ko. Kunwari naging abala. Sumunod naman si Andrew sa kusina. Dala si Aiden sa balikat. Pwede ba akong tumulong? Wika niya. Hindi ko alam kung paano mo gustong lutuin yung omelette mo ngayon, pero I remember you always put too much cheese. Napangiti ako kahit pilit kong pinipigilan. Hindi na ako mahilig sa cheese, sigaw ko. Really? Bumaba ang boses ni Andrew, may halong biro. Akala ko dati, sabi mo, cheese makes everything better. Nagbago na ako. Sagot ko pero sa loob-loob ko alam ko hindi totoo. Tahimik kaming tatlo habang nag-aalmusal. Si Aiden abala sa pagkain. Si Andrew naman palihim akong pinagmamasdan. Sa bawat pagkakataong magtama ang mga mata namin, may kung anong damdamin ang gumigising sa akin. Salamat sa pag-aalaga sa kanya, mahina niyang sabi. Hindi ko alam paano mo nagawa lahat mag-isa. Wala akong choice, sagot ko. Tinatakpan ng pagkalambot ng puso ko. Kailangan kong maging matatag para sa anak ko. Ganon ka rin noon, sabi niya, halos bulong. At siguro yun ang pinaka namimiss ko sa'yo, Celine. Natahimik ako. Di ko alam anong mas delikado, ang paraan ng pagkakatitig ni Andrew o ang bilis ng tibok ng puso kong tila nalimutang masaktan. Kinuha ko ang baso bago umubo ng bahagya. Late na tayo sa trabaho, mauna na ako. Pero bago ko makaalis, hinawakan ni Andrew ang braso ko. Marahan, parang ayaw niyang masaktan ako. Celine, bulong niya. Hindi ko alam kung paano pero parang gusto kong bumawi. Hindi lang kay Aiden kundi sa'yo. At doon, sa gitna ng tahimik na umaga, hindi ko alam kung bakit biglang bumalik ang kilig na matagal ko nang tinakasan. POV ni Andrew. Di ako makatulog kagabi. Paulit-ulit kong naiisip ang sinabi ni Celine. Nagbago na ako. Totoo, nagbago na siya. Mas matapang, mas independent, pero ramdam ko may pader pa rin sa pagitan namin. At sa pagkakataong to, hindi ko hahayaang manatili yon. Kailangan kong bumawi, hindi lang sa salita kundi sa gawa. Kaya ngayong umaga, mas maaga akong nagising kaysa kanila. Tinimpla ko ng kape si Celine. Yung gusto niyang timpla dati, 2 spoons of brown sugar, walang cream. Naalala ko pa rin, kahit 4 na taon nang lumipas. Pagbaba niya ng hagdan, napahinto siya na makita akong abala sa kusina. Anong ginagawa mo? Ngumiti ako. Breakfast in progress. Don't worry. Hindi ko naman sisirain ang kitchen mo. Umirap siya pero hindi maitago ang ngiti. Baka sinugin mo yan. Di mo pa rin alam ang timpal ng itlog na gusto ko. Subukan mo muna bago ka humusga. Sagot ko. Habang nagluluto ako, pinagmamasdan ko siya mula sa gilid ng mata. Maayos pa rin siya kahit simpleng pambahay lang suot. Lalo pa akong nahihibang sa tuwing tatawa siya sa mga biro ni Aiden. Pagkakain, sinundo ko silang mag-ina papunta sa restaurant. Ayaw niyang magpasabay pero nagpumilit ako. Celine, hindi to tungkol sa dati nating relasyon. Gusto ko lang siguraduhing safe kayong dalawa ng anak natin. Tahimik siyang sumakay sa passenger seat. Si Aiden, masaya sa likod. Daddy, can I visit your office later? Tanong niya. Of course, sagot niya. Papakita ko sa'yo yung favorite view ko sa taas ng building, anak. Nakangiting saad ko. Habang nagmamaneho, sinulyapan ko sa Celine. Nakatingin siya sa labas pero kita ko napapangiti siya sa mga kwento ni Aiden. Ang mga simpleng sandaling ganito parang maliliit na himala na dati ko lang pinangarap. Pagdating sa restaurant, nagpaabot ako ng lunch delivery sa kitchen. Hindi niya alam ako ang nagpaayos noon. Simple lang, mga paborito niyang pagkain dati. Creamy carbonara.
Caesar salad at mango cheesecake. May maliit na sticky note pa sa gilid ng tray. Alam ko ayaw mo ng grand gesture, pero gusto kong ipaalala na naaalala ko pa rin ang gusto mo. Nakita ko siya, napatingin sa papel habang nagtatago ko sa kabilang bahagi ng kitchen. Bahagya siyang napangiti pero agad din niyang tinago. Maya-maya lumapit si Marco, isa sa mga chef. Celine, sabi ni Sir Andrew pa-check daw muna ng menu para sa charity event next week. Charity event? Pero hindi lang yun basta okasyon. Plano kong ayusin ang buong event para kay Celine. Papakita kong kaya kong magsakripisyo at magpakumbaba para sa kanya. Habang papalabas siya ng office ko, matapos mag-submit ng menu, tinawag ko siya. Celine, huminto siya, tumingin sa akin. Di ko alam kung kailan mo ako mapapatawad, mahina akong sabi. Pero simula ngayon, araw-araw, ipapakita ko sa'yo na kaya kong maging lalaking karapat-dapat sa'yo at kay Aiden. Sandali siyang tumitig sa akin, tila naguguluhan, at bago siya umalis, bumulong siya ng, "Tingnan natin, Andrew." At doon pa lang, alam ko sa sarili ko na malapit ko nang makuha ang puso niya ulit. POV ni Celine. Minsan nakakatawang tadhana. Akala mo tuluyan mo nang nailibing ang mga nararamdaman mo, pero isang ngiti lang, isang haplos, isang tingin, guguho na naman ang pader na itinayo mo. Habang pinagmamasdan ko si Andrew na abala sa pagtuturo kay Aiden kung paano gumawa ng pancake, hindi ko maiwasang mapangiti. Ang dating lalaking puro trabaho at deadline, ngayon nagluluto habang may apron na may nakasulat na Best Dad. Ang eksenang ito parang kuhang-kuha mula sa mga panaginip na minsan ko nang pinilit kalimutan. "Mommy, look! Daddy can flip the pancake!" Sigaw ni Aiden sabay tawa. Napatingin ako kay Andrew na may ngiting pamilyar, pero ngayon may halong lambing na tila may kahulugan. "Of course!" sagot niya sabay kindat sa akin. Ba't ganito? Ba't parang hirap pigilan ang tibok ng puso ko? Hindi to tama. Hindi ko dapat maramdaman ito. Hindi ko dapat hayaang bumalik ang mga damdaming minsan ang sinira ng mga pangako niyang hindi natupad. Pagkatapos ng almusal, lumabas ako sa hardin para magpahangin, pero ilang minuto lang naramdaman ko lumapit si Andrew. "Celine," mahina niyang sabi, "thank you for letting me do this, for being with Alden." "Don't thank me, Andrew. Ginagawa ko to para sa anak natin." Sagot ko sabay iwas ang tingin sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan namin parang hangin bago bumuhos ang ulan. Mabigat pero may dalang pangako. "Alam ko nasaktan kita noon," patuloy niya. "Pero gusto kong iparamdam sa iyo na nagbago na ako. Hindi lang bilang ama kundi bilang lalaking marunong ng pahalagahan ko anong mahalaga." Ba't parang bawat salitang sinasabi niya diretso sa puso ko? Gusto kong sabihin na wala na, natapos na, pero kapag tinitingnan niya ako sa ganong paraan, pakiramdam ko, ako pa rin ang babaeng minahal niya noon. "Andrew, please, wag mo akong paasahin. Mas okay na yung galit ako kaysa umaasang muli." Ngumiti lang si Andrew pero may lungkot sa mata. "Hindi kita paaasahin, Celine. I will prove it to you, every single day." At bago pa ako makasagot, nilagay niya ang coat niya sa balikat ko. Simpleng galaw pero sapat para maramdaman ko na bumibilis ang tibok ng puso ko. Napapikit ako sandali. "Celine, wag. Huwag mo nga hayaang bumalik to." Pero sa loob-loob ko alam ko nagsisimula ng mabasag ang depensang matagal kong inalagaan. POV ni Andrew. Di ko alam kung anong mas nakakainis, ang katotohanang nasasaktan ako o ang katotohanang wala akong karapatang masaktan. Nakatayo ako sa glass wall ng opisina. Mula roon, tanaw ko ang buong restaurant. Nasa ibaba si Celine, naka-white chef's coat, nakangiti at may kausap na lalaking hindi ko kilala. Magandang lalaki, matangkad, maayos ang tindig, halatang may kaya, at ang ngiti ni Celine, yung tipong bihira niyang ibigay kahit kanino. "Sir, that's Mr. Alonzo, investor ng bagong branch," sabi ni Jane ang assistant ko, nang mapansing matagal akong nakatingin sa asawa ko. Mukhang close na agad sila. Close? Parang gusto kong bumaba at putulin ang usapan nila, pero CEO ako, dapat professional, kalmado. Pero nang makita kong tinulungan pa ni Alonzo si Celine magbuhat ng tray at halos sabay tumawa, may kung anong sumabog sa puso ko. "Kalma ka lang, Andrew. You're jealous." Anong bahagi ng isip ko. Oo, selos. Yun ang tawag dito. At di lang basta selos. Yung klase ng selos na nakakabaliw, na parang gustong ipagsigawan sa lahat na akin siya, asawa ko si Celine. Ilang minuto lang bumaba na ako. Hindi ko na kinaya. "Chef Celine?"
maotoridad na tawag ko. Napalingon siya, halatang nagulat. Hi Andrew, Mr. De Castro, nandito ka pala. Ngumiti si Alonzo, sabay abot ng kamay sa akin. Nice to finally meet you, Mr. De Castro. You have an amazing chef here. Ngumiti ako ng pilit. Yes, she is one of a kind. At tinitigan si Celine ng diretso, hoping she'd understand the message behind my words. Pero ngumiti lang siya pabalik. Magalang, profesional, walang emosyon, at sa loob-loob ko lalo kong nabaliw. Pag-alis ni Alonzo, agad kong nilapitan si Celine. Mukhang enjoy na enjoy ka sa investor natin sabi ko, bahagyang may diin. Napataas ang kilay niya. Bakit? Di ba pwedeng makipag-usap ng maayos sa bisita mo? Pwede naman, sagot ko. Pero baka nakakalimutan mong hindi ako pwedeng Andrew. Singit niya, matalim ang tingin. Di ako pwedeng umiti? Di ako pwedeng kausapin ibang lalaki? Hindi mo na ako asawa ngayon. At sa isang iglap, napako ko sa kinatatayuan ko. Tama si Celine, hindi ko na siya asawa. Pero ba't parang ayaw tanggapin ng puso ko yon? Pero bago siya tuluyang lumayo, mahina ko siyang tinawag. Celine, kahit anong sabihin mo, hindi ako manhid. Alam kong may nararamdaman pa rin tayo sa isa't isa, ngunit hindi siya lumingon. Pero nakita ko ang bahagyang nanginig ang kamay niya na may hawak na tray, at doon ko napagtanto, oo, nagsiselos ako. At higit pa ron, gusto kong muli ko ipaglaban ko anuman na minsan kong pinakawalan. POV ni Celine. Paulit-ulit kong naririnig sa isip kong sinabi ni Andrew. Alam ko may nararamdaman pa rin ako. Ang totoo, hindi ko alam anong mararamdaman ko. Galit ba? Takot? O yung unti-unting bumabalik na damdaming matagal kong tinakasan? Pagdating ko sa bahay, pakiramdam ko mabigat ang puso ko. Tulala ako habang niluluto ang hapunan. Di ko na malay na sobrahan ko ng asin ang sopas. Mommy, sabi ni Aiden habang nakatingin sa akin. Bakit parang malungkot ka? Si Daddy bang dahilan? Napahinto ako. Bata pa siya pero parang nakakabasa ng isip. Ha, wala anak, pagod lang si Mommy. Sagot ko pero hindi agad siya naniwala. Lumapit siya, tinawakan ng kamay ko. Narinig ko si Daddy kagabi, Mommy. Kinausap niya ako, ang sabi niya, gusto niyang buuin ulit ang family natin. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niyang yon. Sinabi niya yon, anak? Tanong ko, halos pabulong. Opo, sagot ni Aiden sabay ngiti. Sabi niya, Daddy daw kasi nasaktan ka niya, pero gusto niyang bumawi, Mommy. Gusto ko sana maging masaya tayo ulit. Yung kompleto po. Hindi ko alam paano ko pipigilan ang pagturo ng luha ko. Ang inosenteng mga salita ng anak ko, mas tumagos pa sa kahit anong sermon ng puso ko. Anak, hindi ganon kadali yon. Minsan kahit gusto nating buuin ulit ang isang pamilya, hindi na ganon kasimple. Pero Mommy, diba sabi mo dati, love means forgiveness? Kung mahal mo si Daddy, baka pwede mo siyang patawarin. Diba love mo pa rin siya kahit konti lang? Napangiti ako kahit may luha sa mga mata. Ang talino mo talaga, anak. Sabi ko sabay yakap sa kanya. Habang niyayakap ko si Aiden, na-realize ko na minsan, mas malinaw pa sa mga bata ang dapat gawin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung handa akong muling magmahal, pero isa lang sigurado. Mahal ko si Aiden at deserve niyang maramdaman ng kompletong pamilya kahit mahirap, kahit masakit. Nang gabing yon, habang nakahiga ako, hindi ko mapigilang maalala si Andrew. Kung paano siya tumawa noon, kung paano niya ako yakapin tuwing umuulan, at kung paano niya ako pinangako ang hindi niya ako sasaktan. Pangakong hindi niya natupad. Pero bakit ngayong nakikita ko siyang nagbabago, parang gusto kong maniwala ulit? Baka nga tama si Aiden. Baka deserve din naming dalawa ng second chance. At bago ko makatulog, mahina akong binulong sa sarili ko. Kung kaya pa ng puso kong magmahal, sana siya pa rin. POV ni Andrew. Mula nung araw na yon sa restaurant, hindi na ako mapakali. Hindi ko na kaya magpanggap. Hindi ko kaya magpa-professional kung puso ko mismo ang tinataya. Kaya simula ngayon, isang bagay lang nasa isip ko. Liligawan ko ulit si Celine. No more pride, no more excuses. This time, I'll do it right. Bumangon ako na maaga kinabukasan. Mas maaga pa sa alarm ko. Nagpa-deliver ako ng bouquet ng white tulips. Paborito niya yun. Noon pa man sinasabi niyang gusto niyang tulips dahil simple pero elegante. Parang pagmamahal na tahimik pero totoo. Nilagay ko ang mga bulaklak sa harap ng pinto ng kwarto niya. May kalakip na maliit na note. For the woman who still owns the best part of me, Andrew.
Pagbaba ko, nadatnan kong gising na siya, nakatayo sa kusina. Hawak ang bulaklak, may bahagyang ngiti sa labi. White tulips? Tanong ni Celine, pero hindi ko alam kung matutuwa ba o maiinis. Wala naman sigurong masama kung magbigay ng flowers sa nanay ng anak ko, di ba? Sagot ko, sabay kindat. Napailing siya. Andrew, kung ginagawa mo to para kay Aiden. Hindi, agad kong putol. Ginagawa ko to para sa atin. Natahimik siya pero nakita ko na mula ang pisngi niya bago siya umiwas ang tingin. At doon ko alam may pag-asa pa. Sa opisina, sinimulan ko na rin ang second phase ng plano ko. Pinahaba ko ang schedule ni Celine sa kitchen para magkaroon siya ng mas mahabang break. Nagpapadala ako ng lunch, hindi mamahaling pagkain, kundi favorite niyang adobo sa toyo't kalamansi. Niluto ko mismo. Nang matanggap niya, tinext niya ako. You really cook this? Sumagot ako. Kung makakapagpabago ng isip mo, araw-araw ako magluluto. Bumilis ang tibok ng puso ko na mag-reply siya. Good luck for convincing me. At alam kong challenge yon at tanggap ko kahit gaano pa katagal. Kinagabihan habang sinusundo ko si Aiden sa school, napansin ko dumating si Celine para sunduin din ang anak namin. Nagkasabay kami, napatingin siya sa akin. Di mo naman kailangan sumabay, ngumiti ako. Bakit hindi? Pamilya tayo, di ba? Tahimik lang siya habang naglalakad kami papunta sa kotse. Pero nang makita kong hinawakan ni Aiden ang kamay naming dalawa, sabay sabi ng, Yay! Kasama ko si Mommy at Daddy. Parang date natin tong family. Napatawa kami pareho. At sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, sabay kaming tumawa. Natural, walang pilit at sa tawang yon alam ko, unti-unti nang bumabalik ang dating kami. Sa isip ko, hindi ako titigil hanggat di ko muling nakukuha ang puso ni Celine. Because this time, I'm not just fighting for love, I'm fighting for our family. POV ni Celine. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin itong mga nakarang araw. Bawat oras na kasama ko si Andrew, parang bumabalik ang mga laala ng dati naming saya. Yung mga tawanan na walang halong sakit, yung mga tingin niyang dating nagpapakilig sa akin kahit walang salita at ngayon, eto ko, nililigawan ulit ng lalaking minsang sinaktan ako. At ang mas nakakabaliw dahil hindi ko alam paano tatanggihan ang sarili kong puso. Nakatayo ako sa harap ng salamin ng staff room. Inaayos ang buhok bago bumaba sa dining area. Di ko alam bakit ako kinakabahan. Hindi naman date to, pero he said he'd pick me up after work. At nang dumating siya, suot ng simpleng polo, may hawak na maliit na paper bag. Napangiti ako. For you, sabi ni Andrew, sabay abot ng box ng favorite kong caramel cheesecake. Naalala ko kasi sabi mo noon, cheesecake makes you happy. Napatingin ako sa kanya. Andrew, hindi mo na kailangan gawin to. Hindi ko kailangan, pero gusto ko. Sagot niya, diretso ang tingin sa akin. At nandun na naman yon, yung titig niyang kahirap tanggihan. Sa gitna ng tawanan namin sa kotse at habang kumakain ng cheesecake sa parke, di ko napigilang mapaisip. Baka nga deserve naming bigyan ng isa pang pagkakataon ng lahat, pero tila ayaw ng tadhana na maging madali. Kinabukasan, habang nasa opisina ako, biglang pumasok si Jane habang nagmamadali. Chef Celine, si Ma'am Isabel nasa lobby na. Napakunotno ako. Isabel? Tumango siya. Oo, fiancé daw ni Sir Andrew. Parang bigla ng lamig ang panligid ng sandaling iyon. Fiancé? Bulong ko, halos hindi makapaniwala. Imposible. Bakit di sinabi sa akin ni Andrew na... Pero bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang pumasok, matangkad, elegante, may suot na designer dress at may malalim ng ngiti. Hi, sabi niya sabay lapit. You must be Celine. I've never heard so much about you. Ngumiti ako, pilit. Talaga? Mabuti naman. Of course, sagot niya, sabay tingin sa paligid. I'm Isabel, Andrew's fiancé. At bago ko pa maipaliwanag ang gulat ko, biglang bumukas ulit ang pinto at si Andrew mismo ang pumasok. Isabel? Gulat niyang tanong. Anong ginagawa mo dito? Ngumiti si Isabel at tumawak sa braso niya, bagay na parabang tumusok sa puso ko. I miss you, wika ng babae, sabay halik sa pisngi ni Andrew sa harap ko mismo. At doon ko naramdaman ang muling pagkapunit ng puso ko, yung sakit na akala ko matagal nang nawala. Hindi ko alam kung dapat akong umalis o magpanggap na wala lang. Pero isa lang sigurado, hindi pa rin ako immune sa kanya at ngayon mas lalo kong narito.
Kung totoo nga na fiancé niya si Isabel, ano ko sa buhay ni Andrew ngayon? Andrew's POV. Di ko inaasahang darating si Isabel nang walang pasabi at sa lahat ng pagkakataon sa harap mismo ni Celine. Kung paano tumingin si Celine, yung pagkagulat, yung sakit sa mga mata niya, yun yata ang pinakamasakit na tanawin sa buhay ko. Pagkaalis ni Isabel, agad akong sumunod kay Celine. Tinawag ko siya pero hindi siya lumingon. Dumiretso siya sa parking lot, mabilis ang hakbang, at nang sa wakas maabutan ko siya, huminto siya pero hindi nagsalita. Celine, please, pakinggan mo muna ako. Sabi ko, halos nagmamakaawa. Anong gusto mong pakinggan ko, Andrew? Mariin niyang sagot, hindi lumilingon. Na-engage ka habang nililigawan mo ko ulit? Na pinaglalaroan mo lang pala ako? Napahigpit ang kamao ko. Hindi ganon, Celine. Hindi mo naiintindihan. Then make me understand. Namumula ang mata niya, puno ng luhang pinipigilan niyang tumulo. Kasi kung totoo yung nakita ko, hindi ko alam kung anong klaseng lalaki ka na ngayon. Huminga ako ng malalim. Panahon na para sabihin ng totoo. Totoo, naging fiancé ko si Isabel pero matagal ko nang gustong kumalas. Ang relasyon namin hindi dahil sa pag-ibig. Mariin kung saan. Napakulot ang noon ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Business arrangement lang yon. Pinilit ako ng board. Partnership daw ng dalawang kumpanya para sumibay ang merger. Akala ko noon tama lang kasi wala ka na sa buhay ko. Pero habang tumatagal na-realize ko, hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Kahit ilang taon kaming magkunwari, wala akong nararamdaman kay Isabel kasi kahit kailan hindi siya naging ikaw, Celine. Napayuko ako. Halos pabulong na ang huling salita. Celine, hindi kita niloloko. I am ending it with her. I should have done it sooner pero ngayon, ayoko nang sayangin ang oras ko sa mga bagay na walang saysay. Ang mahalaga sa akin ngayon, kayo ni Aiden, ng anak natin. Kaya sana paniwalaan mo naman ako. Ilang sandali ang nagdaan. Hangin lang at tibok ng puso ko ang naririnig ko. Pagkatapos sa ilang segundo, nagsalita si Celine. Ang dali mong sabihin, Andrew. Pero alam mo ba kung gaano ko nasaktan noon? Kung ilang gabi akong umiyak dahil pinili mong umalis kaysa pakinggan ako? Lumapit ako, halos pabulong. Alam ko, at yun ang pinaka-kinatatakutan kong alaala sa buong buhay ko. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, I swear hindi ko rin uulitin. Nang magtagpo ang mga mata namin, ramdam ko ang paghina ng depensa niya pero mabilis din siyang umiwas. Hindi ko alam, Andrew. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala. Tinignan ko siya ng diretso. Then I will make you believe again. Kahit araw-araw, kahit gaano kahirap maghihintay ako hanggang matutunan mo akong mahalin ulit. Celine's POV. Mula na magpaliwanag si Andrew, lalo kong nalito sa nararamdaman ko. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi niya, bawat katagang binitiwan, bawat tingin niyang parang totoo lahat ng nararamdaman niya. Pero kasabay ng pagnanais kong maniwala, andon din ang takot. Paano kung masaktan lang ulit ako? Habang nagluluto ako ng hapunan, narinig kong bumukas ang pinto. Dumating siya, may dalang grocery bags at gumiti na parang walang nangyari. May nabili ako mga ingredients para sa sinigang mo. Sabi niya, parang normal lang. Alam kong yun ang comfort food mo kapag stress ka. Napataas ang kilay ko. Di mo naman kailangan gawin to, Andrew. Ngumiti lang siya. Gusto ko, besides, gusto ko ring matutunan kung paano mo ginagawa yung perfect na asim. Hindi ko maiwasang mapangiti. Habang magkasama kaming nagluluto, napansin ko, mas mahinahon na siya. Hindi na yung dating palaging nagmamadali. Celine? Sabi niya habang hinihiwa ang kangkong. Alam ko, mahirap nang maniwala ulit, pero gusto kong makita mo lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Tumingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ulit yung lalaking minsan kong minahal. Hindi CEO, hindi boss, hindi ex-husband, kundi si Andrew. Yung lalaking marunong tumawa, magmahal at makinig. Mommy, Daddy! Sigaw ni Aiden habang lumapit sa amin. Tulungan ko po kayo. Napatingin ako, tinulungan siyang maghalo. Napatingin ako kay Andrew. Nakamasid lang siya, nakangiti, pero kontento sa simpleng sandali naming tatlo. At doon ko naramdaman yung kakaibang kirot sa puso ko. Hindi sakit, kundi takot na baka mawala ulit ito. Pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa sala. Tahimik lang kami hanggang sa bigla siyang nagsalita. Naalala mo ba nung unang beses tayo nagkita? Napangiti ako. Siyempre, binagsakan mo ako ng tray ng wine sa event ni Mr. Choi.
Tumawa siya. At kahit basang-basa ka, pinagalitan mo ko ng todo. Doon ko naisip, this woman's fire could burn me alive. Tumawa rin ako pero sabay balik ng kabog sa puso ko. Andrew, mahina akong sabi. Ayokong umasa. Tumigil siya. Tiningnan ako ng diretsyo. Hindi kita hinihinging umasa. Hinihingi ko lang na hayaan mong ipakita ko kung gaano kita kamahal. Ang simpleng mga salitang iyon, mas tumagos pa sa puso ko kaysa kahit anong grand gesture. At nang bigla niyang ayusin ang buhok kong may sabit na kangkong leaf sabay tawa, di ko napigilang mapangiti rin. Ba't bang hirap magpigil kung puso ko mismo ang kumakampi sa kanya? Nang gabing yon, habang natutulog si Aiden sa pagitan namin sa sofa, napatingin ako kay Andrew. Tahimik siyang natutulog, mahina ang hinga, at sa kabila ng takot at pagdududa, isang bagay lang ang malinaw. Baka nga kahit papano, nagsisimula na akong maniwala ulit. Andrew's POV. Matagal kong pinag-isipan kung paano ko may paparamdam kay Celine na totoo na ako ngayon. Walang lihim, walang kasinungalingan, walang iba. Hindi ko na siya gustong pakiusapan sa salita. Gusto kong ipakita sa gawa. Kaya lang tulog na si Aiden. Saka ko sinimulan ng sorpresa. Tinawagan ko ang caretaker ng villa namin sa Tagaytay, yung lugar ko saan kami unang nag-date bago kami ikinasal. Matagal na naming di napupuntahan yon, pero palagi kong naaalala kung gaano siya kasaya noon. At ngayong may pagkakataon akong muling makabawi, gusto kong doon kami magsimula ulit. Andrew, saan mo ko dadalhin? Tanong ni Celine habang nag-drive kami. Ngumiti lang ako. Secret pero promise, hindi mo to malilimutan? Pagdating namin sa villa, madilim na sa paligid. Pero nang bumukas ang gate, isa-isa namang nagliwanag ang mga fairy lights na nakasabit sa mga puno. May pathway na may petals ng rosas at sa dulo, isang mesa sa gitna ng damuhan. May puting tela, mga kandila, at gitara na nakahanda sa gilid. Tahimik si Celine. Kita ko sa mata niya ang gulat at pagkalito. Andrew, mahina niyang sabi. Ginawa mo ba to lahat? Nakangiti akong tumango. Para sa'yo, para sa atin, Celine. Inawakan ko ang kamay niya at pinaupo sa lamesa. Naalala mo ba yung sinabi mo noon na gusto mong mag-dinner sa ilalim ng bituin? Napangiti siya, halatang hindi inaasahan. Hindi ko akalaing naaalala mo pa. Hindi ko makakalimutan yon. Kahit gaano ko naging abala noon, kahit anong nangyari sa atin, hindi ko nakalimutan kung paano mo ko pinasaya. Habang kumakain kami, may tumugtog ng gitara. Isa sa mga staff na nag-volunteer. Pinagmasdan ko ng Celine habang tinatabihan siya ng malamig na hangin at liwanag ng mga bituin. Ganito ko siya gustong maalala lagi, payapa, maganda at totoo. Celine, alam kong di ko kayang burahin lahat ng sakit, pero kaya kong iusin yung natitira. Hindi ako lalayo. Hindi na ako magpapadala sa takot o sa mga taong pilit tayong pinaglalayo. Kung papayagan mo lang ako, gusto kong simulan ulit. Tahimik siya pero hindi niya binawi ang kamay ko na nakahawak sa kanya. Tingnan ko nga ang mga mata niya. May halong luha pero may ngiti. Ang dami mong utang na apology, Mr. CEO. Sabi niya halos pabulong. Ngumiti ako. Handa akong bayaran lahat, kahit araw-araw. Natawa siya at sa tawang iyon, parang bumalik ang mga panahong nawala. Bago kami umalis, sabay kaming tumingin sa langit. Make a wish, Celine? Pumikit siya sabay bulong. Sana, kung babalik man tayo, this time for good na. Nakangiting saad ng dalaga. At sa puso ko, isa lang ang sagot. Hindi na ako aalis? Hindi ko alam kung anong nangyari sa puso ko kagabi. Siguro dahil sa mga ilaw, sa mga bituin, sa himig ng gitara o marahil dahil kay Andrew mismo. Habang tinitingnan ko siya, ramdam ko, unti-unti nang bumabalik ang dating Celine. Yung Celine na marunong magmahal ng buo. Hindi ko rin akalain na maiiyak ako sa simpleng dinner na yon. Ang dami na naming pinagdaanan. Ang dami niya nang nasabing sorry. Pero ngayong gabi lang ako naniwala na totoo talaga ang mga salita niya. Baka kasi noon puro salita lang. Pero ngayon may gawa na. May sincerity. May pagbabago. Kaya nang ihatid niya ako pa uwi, hindi ko na napigilang sabihin. Andrew, siguro pwede nating subukan ulit? Napangiti naman ang binata. Yung ngiting matagal ko nang hindi nakikita. Yung tipong nakakaalis ng lahat ng pagdududa. Hindi mo alam kung gaano ko yan hinintay marinig, Celine.
At bago pa ako makasagot, hinawakan niya ang pisngi ko. Marahan akong hinalikan sa labi ko na buong puso ko namang tinugon. Sa unang pagkakataon, wala akong takot. Iniisip ko lang na baka nga, ito na ang second chance namin, para sa amin, para kay Aiden. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang pamilyar na boses ang pumunit sa hangin. Ang sweet naman, malamig at may halong sarkasmo. Pareho kaming napalingon at doon, sa tapat ng bahay, nakatayo si Isabel, suot ang mamahaling coat, hawak ang phone at may halong galit at sakit sa mga mata. Isabel? Mahina akong sabi, halos hindi ako makahinga. Di ko akalaing ganito pala ang ginagawa niyo habang ako. Isabel, please. Putol ni Andrew, halatang nagulat din. Hindi mo naiintindihan? Ngunit hindi pa rin siya pinakinggan ni Isabel. Lumapit siya, tuwid ang likod, parang handang makipagsabayan sa laban. Akala ko ba, Andrew, kailangan mo lang ng oras para magdesisyon tungkol sa engagement natin, pero mukhang may desisyon ka na pala, at siya pala yung dahilan? Hindi ako nakapagsalita, pero tinamaan ako ng realidad, na kahit gusto ko na muling maniwala, may nakaraan siyang babalik at gugulo sa lahat. Isabel, wala na tayo, hindi mo ba maintindihan? Matatag na sagot ni Andrew. Matagal ko nang sinabing tapos na tayo. Ngumiti si Isabel pero mapait. Hindi yan ang sabi ng board meeting bukas, Andrew. Hindi mo alam kung anong pinasok mo? Pagkatapos nun, tinalikuran niya kami at umalis. Iniwan kaming parehong tahimik at tuliro. Si Andrew, hawak pa rin ang kamay ko pero naramdaman ko nanginginig siya. Celine, please, huwag kang magduda ulit. Huwag ngayon. Tumingin ako sa kanya, sa mga matang puno ng pagmamakaawa, at kahit gusto kong maniwala, ramdam ko na may bagay na magpapahiwalay muli sa aming dalawa. Andrew's POV. Pagpasok ko sa opisina kinabukasan, ramdam ko agad ang bigat ng paligid. Tahimik ang mga empleyado, parang lahat may gustong sabihin pero pinipiling manahimik. Alam ko mabilis kumalat ang balita, lalo na't may mga nakakita kagabi sa labas ng bahay ko. At sa gitna ng katahimikan, nakita ko siya, si Isabel, nasa loob ng conference room, naka-cross arms at may mga dokumento sa harap. Nakasunod sa kanya ang ilang board members. Malamig ang tingin niya, parang wala nang natitirang emosyon kung hindi galit. Mr. CEO, aniya, may ngiti pero puno ng talim. Mukhang gusto mong ipaliwanag sa board kung bakit pinapabayaan mo ang kumpanya habang abala kang makipagbalikan sa ex-wife mo. Narinig ko ang bulungan ng mga tao sa paligid pero tumikim ako at tumayo ng diretsyo. Isabel, hindi mo kailangan idamay ang kumpanya sa personal kong buhay. Ang relasyon natin matagal nang tapos. Tapos? Tumawa siya ng mapait. Hindi pa tapos yan hanggat hindi ako nakapirma sa kontratang magpapatuloy sa merger natin. O nakalimutan mo nang may hawak akong malaking bahagi ng shares, Andrew? Nilingon ko ang mga board members at mariing huminga. Ang merger ay para sa negosyo, hindi para sa kasal. Hindi ako magpapakasal sa babae para lang mailigtas ang kumpanya. Tahimik silang lahat. Kita ko sa mukha ni Isabel ang gulat at sakit, pero higit doon ang pride na ayaw niyang masira. Kung ganon, aniya, tumayo siya at tinulak ang mga papel sa mesa. Handa kang mawala ang proyekto natin sa Japan. Alam mong milyones yun. Kung yan ang kapalit ng paninindigan ko, oo, handa ako sa lahat ng mangyayari. Napatingin siya sa akin, tila hindi makapaniwala. Makakaya mo bang mawala sa iyong lahat, Andrew, para sa kanya? Para sa amin na totoong mahal ko, Isabel, sagot ko ng diretso. Para sa anak kong si Aiden, para kay Celine, na matagal ko nang dapat ipinaglaban? Tahimik siya ng ilang segundo bago ngumiti, pero hindi na yon ngiti ng dati kong kilala. Magaling, sabi ni Isabel. Dahil sa desisyong yan, mawawala sa iyo ang project, pati ang suporta ng ilang investors. Tingnan natin kung kaya mong mabuhay nang hindi mo nakasanayan. Lumapit si Isabel sa akin, halos magdikit ng aming mukha. Andrew, kapag nasaktan ako, sinisigurado kong may kasama kong nasasaktan din. Pagkatapos noon umalis siya, mataas ang ulo, matalim ang mga mata at iniwan akong muling nakatulala. Pero sa halip na takot ang maramdaman ko, may kakaibang ginhawa akong naramdaman. Wala na akong tinatago. Wala na akong kailangan ipaglaban, kundi si Celine at si Aiden. Tinignan ko ang wedding ring ko na matagal ko nang tinatago sa drawer. Kinuha ko to at mahigpit kong hinawakan. Hindi mo na kami masisira, Isabel? Bulong ko. Hindi na ngayon.
Kung noon nagawa kong iwan si Celine dahil sa takot kong mawala sa akin ang lahat, pero hindi na ngayon dahil handa na akong ipaglaban ang babaeng totoo kong minamahal. Paglabas ko ng opisina, isang tawag ang natanggap ko mula kay Celine. Pero bago ko pa masagot, may narinig akong boses sa kabilang linya, si Aiden, at parang umiiyak siya. Daddy, si Mommy, na-accident po. Celine's POV. Mabilis ang lahat, isang busina, isang sigaw, isang ilaw na pabulusok sa direksyon ko, at pagkatapos noon puro puti ang nasilayan ko. Ramdam ko ang hapde sa braso ko, sa ulo at sa dibdib. Parang sabay-sabay silang sumisigaw ng sakit. Ma'am, wag po kayong pipikit. May boses na humihiyaw pero parang galing sa malayo. Narinig ko rin si Aiden umiiyak. Mommy, Mommy please kumising ka? Gusto kong sumagot pero ayaw gumalaw ng labi ko. Para ako nakalubog sa hangin. Andrew? Yun lang nasa isip ko bago ko tuluyang nawala ng malay. Pagmulat ko ng mata, puting kisame ang bumungad sa akin. Amoy alcohol, tunog ng monitor at lamig ng ospital. Napasingap ako nang maramdaman ng benda sa ulo ko at sa tabi ng kama nakatulog si Aiden. Mahigpit pa rin ang kapit sa kamay ko. Aiden? Mahina akong tawag. Napabalik ko siya. Mommy, gising ka na. Di ko napigilang ngumiti kahit mahina. I'm okay, baby. Don't cry. Pero bago ko pa siya tuluyan mapakalma, biglang bumukas ang pinto. Si Andrew, pawisan. Halatang kararating lang, pero baka sa mukha ang matinding takot. Celine! Halos pasigaw niyang sambit. Sabay lapit at yakap sa akin na parang mawawala akong muli sa kanya. God, kala ko mawawala ka na ulit sa akin. Ramdam ko ang panginginig niya habang nakayakap sa akin. Shhh! Mahinahon kong sabi. I'm fine. Naaksidente lang ako pero okay na ako. Umiling siya, halatang naiiyak. Hindi mo alam kung gaano ko natakot. Nang marinig kong naaksidente ka, halos sirain ko lahat para lang makarating dito. Tinitigan ko siya. May sugat sa gilid ng labi niya, marahil galing sa pagmamadali. Pero mas malalim ang sakit sa mga mata niya. Andrew, bulong ko. Hindi mo kasalanan to. Ngumiti si Andrew ng mapait. Kung di dahil sa gulong dala ni Isabel, sana hindi ka na-stress. Sana hindi ka umalis mag-isa. Natahimik ako. Totoo. Aaminin ko. Kanina bago ang aksidente, nagdesisyon akong magpahinga muna. Lumayo sandali. Di ko inakalang ganon ang mangyayari. Celine, ayoko nang maranasan to ulit. Ayoko nang makita kang nasasaktan. Hindi ko na hayaang mawala ka ulit sa akin. Kinuha niya ang kamay ko, inilapat sa puso niya. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Mabilis, matindi, parang takot na takot. Please, Celine, bigyan mo ulit ako ng pagkakataon. Hindi ko hayaang masayang to. Naparunok ako, naiiyak. Pero sa unang pagkakataon wala akong takot. Sa mga mata niya nakita ko na hindi lang siya nagsasalita bilang CEO o bilang lalaki, kundi bilang asawa kong natutong matakot mawalan ng totoong mahal. At sa gitna ng lamig ng ospital, mainit ang titig naming dalawa. Bago ko pa mapigilan, ngumiti ako sa kanya. Okay, Andrew. This time, let's fight together. Handa na ako sa lahat ng mangyayari. Salamat, Celine. Pinapangako ko sa iyo na hindi ka na masasaktan ulit. Wika ni Andrew sa bayakap sa dalaga. Andrew's POV. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng conference room. Sa labas, kita ko ang skyline ng lungsod. Mataas, maganda, pero malamig. Ilang taon kong pinangarap abutin to. CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Pero ngayong nakuha ko ng lahat, parang walang saysay kung wala si Celine at si Aiden sa tabi ko. Naroon si Isabel, nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, suot ang itim na blazer, composed, pero alam ko naglalagablab pa rin ang galit niya sa ilalim ng ngiti. Andrew, panimula niya, last chance mo to. Pipirma ka sa merger o maghahanda ka ng pagbagsak sa kumpanya mo. Tahimik akong huminga, saka ako nilapag sa mesa mga papeles. Hindi ako pipirma, Isabel. Tumaas ang kilay niya. What did you say? Hindi ako pipirma, Isabel. Ulit ko, mas malinaw ngayon. Kung project lang kapalit ng katahimikan ng pamilya ko, mas pipiliin kong mawala ang negosyo kaysa mawala sila ulit na pamilya ko. Tumayo siya. Sumiklab ang galit sa mukha. So sinisira mo lahat ng pinagpagura natin dahil lang sa babaeng yon? Ngumiti ako. Hindi lang siya babae. Asawa ko siya, ina ng anak ko, at siya lang nagparamdam sa akin kung anong tunay na halaga ng buhay.
Hindi mo alam kung anong ginagawa mo, sigaw niya. Alam na alam ko, Isabel, sagot ko. Noong pinili kong magpakasal sa trabahong to, akala ko tagumpay na yon, pero mali. Dahil habang umaakit ako, unti-unti kong iniwan yung mga taong dahilan kung bakit ko gustong umangat. Kinuha ko ang ballpen at sa harap niya, pinunit ko ang kontrata. Isang malakas sa tunog ng papel ang bumalot sa buong silid. Andrew! Halos pasigaw na sabi ni Isabel. You're making the biggest mistake of your life. Siguro nga, sagot ko. Pero ito yung klase ng pagkakamaling gusto kong gawin paulit-ulit dahil ngayon lang ako nakaramdam ng tama. Ilang segundo kaming nagtitigan. Sa wakas, tumalikod siya. Luhaan, pero hindi ko na napigilan. Wala na akong kailangan patunayan sa kanya o sa kahit kanino. Paglabas ko sa opisina, mahigpit kong hinawakan ang wedding ring sa bulsa ko. Sa wakas, handa na akong isuot muli ito. Sa unang pagkakataon, wala akong takot na baka mawalan ako ng kapangyarihan. Pagdating ko sa ospital, gising si Celine. Nasa tabi niya si Aiden, nakangiti. Hey, sabi niya. Kamusta ang board meeting? Ngumiti ako. Tinapos ko na. Tinapos? Nagtaka siya. Anong ibig mong sabihin? Umupo ako sa tabi ni Celine at tinawakan ang kamay niya. Militawan ko ng lahat, Celine. Projects, deals, lahat ng pwedeng makasira sa atin. Hindi ko kailangan yun para maging masaya. Tahimik siya, pero tumulo ang luha niya. Hindi sa lungkot, kundi sa ginhawa. Andrew, wala na akong gustong patunayan. Ang gusto ko lang umuwi sa iyo, sa pamilya natin. Ngumiti siya. Salamat. Mahal na mahal kita, Andrew. Mas mahal kita, Celine. Buong puso na saan ni Andrew. Celine's POV. Tahimik ang biyahe pa uwi mula sa ospital. Si Aiden, himbing na himbing sa likod ng kotse. Hawak pa rin ang laruan niyang binigay ni Andrew. Ako naman, nakatingin sa labas ng bintana, pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod. Parang mga bituing bumabati sa bagong simula. Pagod ka na? Tanong ni Andrew habang minamaneho ang kotse. Umiling ako. Hindi, pero parang naninibago ko. Parang tagal kong di nakauwi. Ngumiti siya. Yung ngiting matagal kong namimiss. Kasi ngayon lang tayo ulit uuwi bilang pamilya. Napatigil ako. Bilang pamilya. Ilang taon ko rin ginintay na marinig iyon at ngayon nanggaling na mismo sa kanya, sa lalaking minsang pinili kong iwan. Pero siya rin pala ang tahanan kong matagal kong hinahanap. Pagdating namin sa bahay, nagulat ako. May mga bagong kortina, malinis ang sala at sa mesa, may isang simpleng cake na may nakasulat na, Welcome home, Mommy. Napahawak ako sa bibig ko. Andrew, ikaw ba to? Ngumiti siya habang buhat si Aiden. Tulungan mo ako magpasikat sa anak natin. Siya raw magpaprint ng banner sa office, sabi niya. Para daw special si Mommy. Napatawa ako kahit naiiyak. Ang galing naman ng mag-ama ko, sabi ko sabay yakap sa kanila. Pagkatapos namin kumain, naglakad ako palabas ng veranda. Madilim pero maliwanag ang buwan. Ramdam ko ang hangin, malamig pero payapa. Narinig ko ang mga yabag ni Andrew sa likod ko. Tahimik ka, sabi niya. Anong iniisip mo? Na baka nananaginip lang ako? Sagot ko. Na bukas, pagising ko, baka maglaho ulit lahat ng to. Lumapit siya. Niyakap ako mula sa likod, mahigpit. Hindi na ako mawawala, Celine. Wala nang trabaho o negosyong mas mahalaga kaysa sa atin. Hindi ko na ipagpapalito kahit kailan. Tumagilid ako para harapin siya. Paano kung dumating ulit yung mga pagsubok? Paano kung may masakit pa ulit? Hinaplos niya ang pisngi ko. Then we will face it together. Hindi na ako tatakbo. Hindi na kita iiwan. Tahimik ako sandali, pinagmamasdan siya. Sa mga mata niya, hindi ko na nakikita ang lalaki na malamig at abala sa ibang mundo. Ang nakikita ko ngayon si Andrew, yung asawa kong natutong magpakumbaba, magmahal muli, at matutong humingi ng tawad. Alam mo ba, hindi ko inakalang kaya kong patawarin ka. Pero habang nakikita kitang ganto, parang wala na akong dahilan para mabuhay pa sa lungkot. Ngumiti siya. Hinawakan ng kamay ko at marahan akong hinalikan. Hindi na tutulad ng dati. Walang galit, walang pagtatago, walang sugat na kailangan takpan. Welcome home, Mrs. De Castro. Bulong niya sa labi ko. Napangiti ako. Ang gandang pakinggan nun, love.
Sa gabing yon, habang yakap kong mag-ina ko, naramdaman ko na sa wakas, totoong nakauwi na ako, hindi lang sa bahay kundi sa puso niya. 5 taon nang lumipas mula nung araw na pinili kong talikuran ng lahat. Ang proyekto, ang kasikatan, ang mga ambisyong minsang naghiwalay sa amin ni Celine para sa pamilya kong tunay na kayamanan. Ngayon, habang nakaupo ako sa terrace ng bahay namin na nasa gilid ng dagat, nakamasid ako sa 2 bata na tumatakbo sa buhanginan. Si Aiden na ngayon 7 taong gulang na, may hawak na saranggola. Si Lia naman ang aming bunsong anak na pilit tumahabol sa kanya. Sa tabi ko, si Celine, nakasandal sa aking balikat habang pinapanood ang mga bata. Sa bawat tawa niya pakiramdam ko, nakabawi na ako sa lahat ng panahon na nasaktan ko siya noon. Di ko akalaing ganito pala ang tunay na kaligayahan. Mahina akong sabi habang hinahaplos ang kamay niya na may suot pa ring wedding ring na minsan naming pinangako sa isa't isa. Ngumiti siya. Hindi mo kasi kailangan maging perpekto, Andrew. Kailangan mo lang matutong pahalagahan kung sinong kasama mo sa laban. Napangiti ako. At ikaw yon, Celine. Lagi kong pipiliin na ikaw. Matapos lahat ng pinagdaanan namin, ang mga luha, tampuhan at pagkukulang, dumating din kami sa dulo kung saan natutunan namin ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagiging tama, kundi sa pagiging tapat. Hindi sa paghawak ng mahigpit, kundi sa pananatili kahit may bagyo. Sa gabing yon, habang nagluluto si Celine ng paborito kong adobo, niyakap ko siya mula sa likod. Naalala mo yung unang dinner natin sa ilalim ng mga bituin? Tanong ko. Paano ko malilimutan? Natatawa niyang sagot. Doon mo ako pinaiyak sa sobrang kilig. Gusto mo bang ulitin? Tanong ko habang may tinatagong maliit na kahon sa bulsa. Nang lingunin niya ako, nilabas ko yon. Isang bagong singsing. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kong ipaalala sa kanya araw-araw na pipiliin ko siya sa bawat pagkakataon. Naluha si Celine habang hinahawakan ng kamay ko. Andrew, ba't parang lagi kang may sorpresa? Dahil gusto kong maramdaman mo na kahit ilang taon ang lumipas, hindi nagbago yung lalaking unang nangako sa'yo sa ilalim ng mga bituin. At sa harap ng aming mga anak na tuwang-tuwa sa paligid, lumuhod ako sa buhangin at muling nagsabi ng mga salitang minsan ang binago ang buhay namin. Celine, muli mo ba akong pakakasalan? Tumawa siya habang pinapahid ang luha. Wala ka talagang kupas, Mr. CEO. CEO of your heart pa rin, biro ko. At sa halik namin yon sa ilalim ng papalubog na araw, alam kong natagpuan ko na ang tahanang matagal kong hinanap. Hindi sa mga gusali o negosyo, kundi sa isang babaeng marunong magmahal kahit kailan. Ilang taon pa ang lumipas mula nung araw na pinili kong talikuran lahat para kay Celine at sa aming anak. Ngayon, sa wakas dumating ng araw na matagal kong pinangarap. Ang araw na muli kong mapapakasalan ng babaeng minahal ko sa harap ng Diyos, ng aming mga anak at ng buong mundo. Ang buong resort na puno ng bulaklak at mga ilaw na kumikislap gaya ng mga bituin ng unang gabi kaming nagkita. Celine walked down the aisle na parang prinsesa, suot ang simpleng gown na bumagay sa kanya, elegante pero may halong lambing gaya ng pagkatao niya. Habang papalapit siya, parang bumagal ang oras. Lahat ng ingay nawala. Tayong tibok ng puso ko lang ang naririnig ko. Naluha ako sa labis na kaligayahan. Nang huminto siya sa harapan ko, hinawakan ko ang kamay niya. Celine, mahina akong sabi. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Sa lahat ng oras na niwala ka kahit wala na akong may pangako noon. Ngumiti siya, nangingilid din ng luha. Andrew, natutunan kong magmahal. Hindi nasusukat sa kung gaano ka kayo kasaya, kundi sa kung gaano kayo handang manatili kahit masakit. Habang pinapalitan namin ng mga singsing, maririnig ang pag-iyak ni Aiden at Leah sa isang tabi. Daddy, Mommy, kiss na! Sigaw ni Leah, dahilan para matawa ang lahat. At sa gitna ng halakakan at musika, hinalikan ko si Celine, isang halik na puno ng pagmamahal. Matapos ang seremonya, nagtaas kami ng granding pagtitipon sa hardin sa tabi ng dagat. May mga fairy lights, mga kandila sa mesa at musika na parang sumasabay sa pag-ihip ng hangin. Ang mga bisita ay nagtatawanan at ang mga batay sumasayaw. At si Celine, nakaupo sa tabi ko, nakasandal sa balikat ko habang pinagmamasdan ang kalangitan. Di ko akalaing mangyayari ulit to, bulong niya. Bakit hindi? Tugon ko habang hinahaplos ang buhok niya.
Dahil ang mga taong itinadhana, kahit ilang bigyo pa ang pagdaanan, babalik at babalik sa isa't isa. Lumapit si Aiden at Leah, parehong may hawak na cake. Mommy, Daddy, happy ever after, sabay nilang sabi. At doon ko napagtanto, ito na ang dulo ng lahat ng sugat at simula ng bagong pag-ibig. Habang tumatayo kami para sumayaw sa ilalim ng mga bituin, naramdaman kong kumpleto na ako. Wala nang kulang, wala nang takot lalo na't kasama ko ang pamilya ko. Ang tunay na pagmamahal, hindi kailanman perpekto. Pero ito ang tanging bagay na laging babalik kahit ilang ulit pa itong masaktan. Dahil kung para talaga kayo sa isa't isa, kahit lumipas ang panahon, kayo pa rin sa huli. Gaya ng kwento ni na Andrew at Celine. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa susunod na kwento ng pag-ibig, drama, kilig at inspiring story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.